si Lindsay. I'm here na. Mabango yan. Oo naman. Paamoy nga. Saglit lang Amoy magandang dalaga. Amoy lang? Bakit? May gusto pa? Uy, wala na Malay ko ba? Si Lindsay, ang girlfriend mo sa radyo. Huwag gaanong lalapit, baka ma-enjoy mo masyado. Itong dalagang ubod ng alindog at ang puti masyado. Konting lapit at konting ipit dahil aabante na ang biyaheng sulit na sulit. Kalma lang at tara, sama na sa Sama ko ha. Depende. masarap na biyahe kasama ng magandang babae. Lindsay, Lindsay, Lindsay! Sige na, tabi tayo. Sige na nga. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Tabi lang ha. Oh, Lindsay. Eto. Katabi mo na. Hi, Pangga. Katabi mo na ha. Arte. Ang oras natin sa buong kabuluan. Alas 2 na po ng nagmamagandang hapon. Siyempre naman, ang oras na yan panggatid po sa atin ng Quail Shampoo. Isang hugas, kuto, todas. Available in all Mercury drugstores, Watsons, and the Generics Pharmacy. Ito daw. The Generics Pharmacy and other leading drugstores nationwide. Ang saya ng buhay. Kamusta naman kayong lahat dyan, Pangga? Hoy ha, hello pa rin sa mga nagte-text pa rin sa ating text line. Of course, 0977-7178-186. Again, Pangga, 0977-7178-186. Oy, batiin nga po pala natin si Pangga Jun Tejada. Hello naman sa'yo dyan. Avid listener daw yan ng Energy. Hi, Pangga! Ganun ng Kembot. Hello po, galing yan kay Miss Lai. Si Miss Lance ng Traffic Department. Yan lagi nagta-traffic sa kalsada dahil kay Miss Lance. Oo. At basa tayo ng ating mga text lines, Pangga. Wow, ang sweet naman at ang ganda ng boses mo, Miss DJ Lindsay. First time ko pa makinig sa'yo. Si Jock po ito. Hello naman sa'yo dyan. Uy, batihin nga din pala natin si Donya Nori na nakikinig po sa atin. Nakikinig sa akin ang aking nanay, si Donya Nori. Bakit? Si Kuya Chico may Aling Elsie. Ako may Donya Nori. Oo. Nakakaloka. Hello po sa mga nanay na nakikinig po sa akin. At good PM, Ate Lindsay. Ang cute talaga ng boses mo. Palagi po ako nakikinig ng tinig mo. Ang cute talaga. Sana basahin mo ang mga tinig ko para sa'yo. Ano daw yun? O sige ha. At si Ray Taga po ito ng Silang, Cavite. Hello! Good afternoon, DJ Lindsay. Babati naman po sa RDC Printing. Kami po ay gumagawa ng sticker ng Energy FM. Talaga ba? Hello naman sa Toplex Advertising. Babati po sila Leo Peras, Buboy Arita, Danny De Los Reyes, Sir Andy Kamaya, and Mr. Roger Kamaya. Always nakikinig ng number 1, 6.7 Energy FM. Hello! Kamusta po kayo dyan? I'm Eric Paul Bustillo ng Santa Ana, Manila. Hello! Kamusta mga kagwapuhan nyo dyan? Si Rigo ng Quezon City nakikinig din po sa atin. At babati naman po yung Team Mazda Driver Guard. Si Erickson, Team Leader, Boyet, Escort Guard, si Jolly at yung teller naming si Tisoy. Si Sir Richard from 3258 Union Bank Pampanga Cash Center. Daming pera ng mga to talaga, no? Magpakita nga po kayo minsan sa akin, pahingi pong pera. Bakit? Kala mo may patago ako naku makapanghingi ng pera. Ganyan yung mga kabataan ngayon Mapa! Pengi namang pambayad sa ganyan. Pengi naman pong pera. Lalabas lang kami ng mga kaibigan ko. Kala mo may mga patago tong mga batang to. Wow, diba? Hay nako, wag na nga natin patagalin, Pangga, dahil ito na po ang ating kwento ngayong hapon na ito. Kung ready ka ng pakinggan ang lihim ng liham natin ngayon, halika na. Ibibigay ko na, Pangga. Ang oras natin, 2:03 na po ng nagmamagandang hapon. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radyo. Ako po si Lindsay. At tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Lihim ng liham.
Mahal kong Lindsay. Tawagin mo na lang akong Mads. 29 years old at kasalukuyang hindi makapag-isip ng tuwid dahil sa patuloy na pagsunod ko sa puso ko. Pasensya ka na, Lindsay, kung mahaba ang sulat na ito. But please, bear with me. Ilang buwan na po ang nakakaraan, nakilala ko si Milo. Nakilala ko po siya sa isang night spot dito sa Manila. Gwapo, maputi, at mukha talagang kagalang-galang ang dating. During that time, I wasn't involved with any guy, kaya ang sabi ko, hindi naman siguro masama na makipagkilala ko sa mga lalaki sa lugar na yun. Mataas ang posisyon ni Milo sa pinagtatrabahuhan niyang multinational company. Masaya siya kasama, Lindsay. At totoo siyang tao. Walang pagpapanggap at walang kaartehan kahit pa hindi may pagkakaila na mayaman siya. Lindsay, halos gabi-gabi kami nakikita. Lumalabas at talagang naging close kami ni Milo sa isa't isa. Sinasabi namin ang mga sikreto namin. Inopen ko ang buhay ko sa kanya, Lindsay, dahil alam ko na nung time na yon, gusto ko na si Milo. Alam mo, Lindsay, nung una, akala ko flavor of the month ko lang siya. Pero habang tumatagal, hinahanap-hanap ko ang text messages niya, ang boses niya, at nabubugnot ako kapag hindi ko siya nakikita. Ang jologs man pakinggan, pero sa totoo lang, kinuha ko pa yung isang photo niya sa isang social networking site para lang kapag namimiss ko siya, may tinitingnan man lang ako. Honestly, Lindsay, ngayon lang nangyari sa akin to. And even I felt weird with myself too. Hindi nagtagal, Lindsay. Nagkaroon kami ng relasyon ni Milo. Hindi ko inaasahan na kahit papano magpapakita siya ng pagiging seryoso sa akin. Hanggang sa na-realize naming dalawa na in love na pala kami sa isa't isa. Our closeness to each other led from one thing to another. Hanggang, Lindsay, dumating na kami sa punto na hindi na kami pwede umatras sa kung anumang sitwasyon meron kami. Lindsay, proud kong sasabihin sa'yo at proud kong ipagmamalaki na ibinigay ko kay Milo ang bagay na never ko pang ibinigay sa ibang lalaki sa buhay ko. At magmula nun, sinabi ko sa sarili ko na si Milo lang ang lalaking gusto kong makatabi sa pagising ko sa umaga. Yung lalaking ipagluluto ko ng almusal. Yung lalaking susundin ko dahil siya lang ang mahal ko. Lindsay, sinuko ko ang pagkatao ko. Ang lahat-lahat para lang kay Milo. Lindsay, sinuko ko ang lahat kahit hindi ko alam kung deserving ba siya. Ang alam ko lang, sinunod ko ang gusto ng puso ko at wala nang iba. Mahal na mahal ko si Milo. At siya lang ang gusto ko. Masayang-masaya kami ni Milo nung una. Kahit pa hindi ko siya pwede tawagan most of the time dahil sa trabaho niya. Okay lang. Tinitiis ko dahil bago pa naman maging kami, alam ko kung gaano kaimportante ang trabaho niya sa kanya.
Lindsay, I gave him my 100% trust dahil ganun ko siya kamahal. Kahit paminsan, napapansin ko na kapag may tumatawag sa kanya, kailangan niyang lumayo bago niya sagutin ang tawag sa cellphone niya. Kahit pa hindi niya pinapahawak sa akin ang personal na telepono niya. At Lindsay, kahit pa may mga pagkakataon na ako na mismo ang girlfriend niya, kailangan pang magpa-schedule para lang puntahan siya sa opisina. Hindi ko siya pinag-isipan o pinagdudahan man lang dahil naniwala ako na kapag mahal mo ang isang tao, dapat magtiwala ka sa kanya. Pangga, later ko na lang nalaman na magkaiba pala ang sobrang pagtitiwala sa sobrang katangahan. Lindsay, nahuli ko si Milo sa isang text message ng isang babae na Chris ang pangalan. Nag-text yung babae ng I miss you. At nakita ko naman na nag-reply din si Milo ng I miss you too. Since then, wala nang araw na hindi kami nag-aaway ni Milo tungkol sa pambababae niya. Lahat ng bagay na meron siya, lagi kong ini-inspeksyon. Bag, wallet, bulsa ng mga damit niya, pati na yung kotse niya. Alam ko, Lindsay, na napakababang gawain yun para sa isang babae, pero I was so desperate at that time. I started to be so emotional with everything na meron kami ni Milo. Umiiyak ako madalas kahit pa maliit na bagay lang. Lindsay, alam kong napupuno na sa akin noon si Milo. Napansin ko na napaparami ang mga business trips niya at para bang ayaw na niya akong makita. Kulang na lang sabihin niya sa akin na umalis na ako sa buhay niya. Alam ko rin naman na kapag umaalis siya, mga kaibigan niya ang kasama niya at yung mga babae niya. Ramdam ko rin, Lindsay, na wala na siyang pakialam kahit pa naghihintay ako sa mga tawag niya kapag umaalis siya. Sa mga text niya, nagpapakasaya lang siya sa buhay niya habang ako naman, miserable. Miserable ako noon, Lindsay, dahil pinipilit kong mahalin niya ako tulad ng dati. Pero siguro, napagod na ako ng kakasunod at pagmamakaawa sa kanya. Lindsay, dumating na ako sa punto na pinabayaan ko na lang siya. Pinabayaan ko na lang siyang gawin ang lahat ng gusto niya while I went on with my life. Walang formal closure. Walang breakup. Tumahimik lang ako at hindi ko na siya kinausap pa after 5 months. Ang hindi alam ni Milo, buntis ako. At dinadala ko ang isang sanggol sa aking sinapupunan. First child namin ni Milo. Walang nakakaalam sa side niya, ni kaibigan niya, hindi ko sinabihan. Tiniis ko ang lahat ng yon habang nagbubuntis ako. Kahit mahirap, kahit may mga gabi na
umiiyak ako kasi naisip ko na dapat, di ba? May kasama ako. Dapat may partner ako sa pagpapalaki sa batang to. Pero no, Lindsay. Hindi ako ang iniwan ni Milo. Ako ang nanahimik. Ako ang umalis. Nung nanganak ako, wala pa ring Milo na nagpakita. Hindi siya nangamusta at never niya ako tinawagan o tinext man lang. Ngayon, Lindsay, 7 months na ang baby ko. Ilang buwan na lang, matututo na siya magsalita. Natatakot akong dumating yung araw na magkaisip na siya at magtanong kung sino at nasaan ang daddy niya. Hindi ko alam kung sinong isasagot ko. Hindi ko rin alam kung dapat ko pa bang hanapin si Milo. Lindsay, ano bang dapat kong gawin? Sa totoo lang, natatakot akong makita si Milo. Dahil alam kong babalik ulit ang feelings ko para sa kanya oras na tumayo siya muli sa harap ko. At alam kong hindi tama yon para sa akin at para sa baby ko. Please help me, Lindsay. Hindi makakatulong sa buhay naming dalawa ng anak ko si Milo. Pero ayoko naman ipagkait sa baby ko ang pagkakakilanlan ng tunay niyang ama. Ano ba ang tama kong gawin, Lindsay? Meron kang violent reaction. Meron kang maitutulong pa sa problema ng ating letter sender na si Mads ngayong hapon na ito, Pangga. Let's go! I-send mo na ang iyong solusyon, comment sa ating text line 09777178-186. Once again, 09777178-186. Alright, hihintayin ko pa ang comments nyo. Ang oras muna natin, sabihin ko ploan, 2:22. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa Lihim ng Liham. Lihim ng liham. Lihim ng liham. Baby ko, oras natin. Sabihin ko ploan, 2:37 na po ng nagmamagandang hapon. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa Lihim ng Liham ng 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, uy ha, oo, ano nga bang gagawin mo kung ikaw ang mapapunta sa sitwasyon po ng ating letter sender na si Mads, Pangga? Gugustuhin mo ba? I'm sure naman ayaw mo. Di ba? Oo, ang hirap nang mapapunta sa ganyang sitwasyon. Yung tipong mapapunta ka dun sa moment na in love ka sa isang lalaki tapos naibigay mo pa ang bataan. Ganyan! Tapos bigla kang iniwan. Oo, ang masakit pa dito, di ba? Hindi mo alam, buntis ka pala, Pangga. Tapos, pagkasabay, Pangga, ng pagtalikod mo sa lalaking yon, alam mo sa sarili mo na meron kang responsibilidad na kailangan mong gampanan ng mag-isa ka lang, Pangga. Yun ang pinakamasakit. Yung ginawa niyo yung bagay na yon, tapos, Pangga, magkakaroon kayo ng responsibilidad. Dapat dalawa kayong partners, diba? Pero ang masakit dito, iisa ka lang na magpapatuloy ng responsibilidad na yun. Yun po ang mahirap, Pangga. Diba? So, meron na po tayong mga reactions na nakuha from our text line. Of course, 09777178-186. Ano nga bang gagawin mo kung jowa mo? O, diba? Ang ating, syempre, bida dito po sa ating sulat na ito. Bidang-bida naman talaga si Milo. Oo, to si Milo. Oh, lakas makapag-endorse. Oo, ha? So, halika na. Tulad po ng mga texters natin. Good afternoon, Lindsay. Ito na po yung mga comments. Ilan sa mga comments, Pangga, ng ating mga letter senders, okay? Ang sabi po, good afternoon, DJ Lindsay. Kung ako po ang nasa kalagayan ng sender, ipapaalam niya sa gayong totoo na may anak na sila. Baka sakaling may magbago pa sa sitwasyon na obvious naman sa guy, wala siyang pakialam kasi kung meron man, hindi lilipas yung ilang months na papayag yung guy na wala silang communication. Sabi nga nila, malalaman mong part ka ng buhay ng isang tao kapag siya mismo makakaramdam ng halaga mo.
Sabi dito, communication is the key para magkaintindihan sila. At ang key din ay ilagay mo yung pangalan mo dahil wala dito yung pangalan mo. Walang pangalan. Ilagay niyo po yung pangalan at saka yung area kung saan kayo nanggaling, Pangga. Para alam ko po, ha? Ang sabi naman itong isa, Pangga, ha? Paano nga hanapin kayo eh hindi naman niya alam na may anak kayo? Diba? Dapat daw, dapat ikaw ang gumawa ng way para makita niya kayo ng anak mo. Ganun ba yun? May point din naman. Pero ibig sabihin lang kasi niyan, mamaya na yung comment ko. Sige na nga. Good afternoon, Miss Lindsay. May karapatan yung bata na makilala ang tatay niya. Kung ayaw ng ex mo, edi dapat mo na din siguro siya kalimutan. Kaya mo din siguro mabuhay nang wala siya sa tabi ng ex mo. Pagtuunan mo ng pansin yung anak mo, lalo pa at lumalaki na. Hayaan mo na si Milo. Mag-Milo everyday ka na lang. Ang gagaling ninyo. Ang galing ng badeng. Diba? Si Jeline po ito ng Quezon City. Kabati naman po kay Lorraine ng accounting. Hello! Kumusta kayo dyan? Ang sabi naman itong isa, Pangga, ha? Hi, Ate Mads. Niloko ka na lahat-lahat. Kailangan mo pa bang hanapin yon? Wala siyang kwentang lalaki para sa akin. Pinakamaganda mong gawin, magsikap ka para mapalaki mo ng maayos ang baby mo. Ipakita mo sa kanya na hindi siya kawalan sa'yo at kaya mo mabuhay nang wala siya. Liza po ito ng Taal, Batangas. Aha. Ala ay, Batanggenyo eh. Ito'y kababayan eh. Mads, kung ako sa'yo, try mo na din na sabihin siya na may anak kayo. If ever tinakwil niya, dun ka na mag-move on. Siguro, di siguro kayo para sa isa't isa. Mahirap pero time will heal. Diba? Magiging masaya ka at makakahanap siya ng someone na magmamahal. Ano daw to? Magmamahal sa'yo ng totoo at tatanggapin ang anak mo. Hi to Chris at Marie at Joy ng Sapporo. Hello naman sa inyo dyan. Hello po sa inyong lahat dyan. Dali, Pangga, it's your time to shine. Ano ang gagawin mo? Kung sakaling meron kang boyfriend, ilagay mo na lang, Pangga, yung iyong sarili sa sitwasyon ng ating letter sender na si Matt. So, may boyfriend ka ngayon. In love ka sa boyfriend mo. Ginawa nyo na ang mga bagay na kailangan eh. Alam mo yun? No, kailangan lang gawin ng mag-asawa. Tapos nalaman mo na meron pala siyang ibang babae. Oh my golly gosh. Tapos, Pangga, nung sumuko ka na dahil hindi mo na kaya ang panloloko niya sa'yo, Pangga, nalaman mo, nung papatalikod ka na ha, iniwan mo na siya, talagang ano na may eye retreat na eh. Hindi mo na alam kung saan nilalagay yung sakit ng ulo mo. Mas mabuti pa nga siguro, putulin mo yung ulo mo para wala nang sakit, di ba? Nung time na nag-give up ka na sa pambababae niya, nalaman mo ngayon, Pangga, na ikaw pala ay buntis. Ano ang gagawin mo? Tapos ngayon, Pangga, may anak ka na at natatakot ka na baka lumaki yung anak mo nang hindi nakikilala yung totoo niyang tatay. Ano ang gagawin mo, Pangga? Halika na. Bigyan mo ako ng advice dahil kailangan natin bigyan at tulungan ng advice, Pangga, ang ating letter sender na si Mads, M-A-D-Z, okay? 0977-717-8186. Hay, nako naman talagang hirap ng gantong moment. Diba? Aminin mo naman yan. Ang oras natin sa Bengkapuluan, 2:42 on the clock. Oras na yan, panggatid sa atin ng Coca-Cola, Coke Studio. Taste the sound of Pinoy music. Ikaw pa rin po ay nakikinig kay Lindsay, ang girlfriend mo sa radyo. Tutok lang. Mga kakabukas pa lang po ng kanilang mga radio sets. Pangga, tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. At sa mga wala naman pong radyo, wala po sa bahay nila sa mga oras na ito at wala rin po sa mga biyahe-biyahe, Pangga, nasan ka? Anong ginagawa mo, Pangga? Ay naku, huwag ka mag-alala. Kasi alam mo, kahit nasaan ka man, Pangga, kahit anong oras, alam mo ba na ang cellphone mo may radyo yan? Oo, hanapin mo lang sa mga radyo po ng inyong mga telepono, Pangga, ang 106.7 at matik na dapat Energy FM ang title niyan o pangalan niyan, Pangga, ha? Para kahit saan, kahit kailan, pwede mo kaming mapakinggan. Gusto mo ba yun? Diba, kahit saan pwede mo akong marinig, diba? Kung medyo bored ka sa buhay mo, yan, naglalakad ka sa, sa kalagitnaan ng batis ng aring-king-king. Pwede mo akong marinig, diba? Ikaw naman talaga, walang katiwa-tiwala sa akin. Basta yung cellphone mo, may radyo na yan. Kaya pwede mo akong pakinggan. Araw-araw, hindi lang ako ha, yung mga kasama po natin na DJs dito rin sa Energy FM, lagi-lagi nyo na pong pwedeng mapakinggan. Si Kuya Chico, ako, sino ba? Hindi na alam. Si Sheena, si Jimbo, at syempre si Papa Jackson. Ang
ang saya ng buhay. Hello naman po sa mga nakasimangot sa mga oras na ito. Huwag na kayo sumimangot ha. Hello naman, papasok ng August bukas. Naku, makakakita na naman tayo ng August, please be good to me. Diba? Nakakaloka lang. Hello naman sa mga magbe-birthday. Ngayon pong Agosto, yan yung mga may zodiac sign. Zodiac talaga. Zodiac sign na Leo. Diba? Naks naman. Ay, nako, kahit ano pa zodiac sign mo, Pangga. Kung ikaw ay mabuting tao, kung ikaw ay walang tinatapakan na tao, no matter what your sign is, nako, okay na okay ka para sa akin. Pero ang hindi okay, bigla mong tinalikuran ng isang babae dahil meron ka ng ibang nagugustuhan o di kaya naman, Pangga, ginusto mo lang ang ibang babae, Pangga. Ginusto mo lang ang isang babae dahil sa flavor of the month mo siya. Hindi mo talaga siya mahal. At habang ginojowa mo yung isang babae, meron ka pa palang ibang ginojowa pa. Yan ang hindi kagandahan, Pangga. Kahit ano pang sign mo, wala akong pakialam. Nakakaloka. Ikaw, ano bang gagawin mo, Pangga, kung ikaw ang nasa sitwasyon, nasa shoes ng ating bida ngayong hapon na ito, na si Mads, diba? Ito, basa po tayo ng mga text natin over 0977-7178-186. Balik po tayo sa mga comments, ha? Ang sabi po nitong isa, good PM, Lindsay, bakit kasi pag gwapo, bigay agad ang kaluluwa, tapos kapag nagka-problema na, iyak-iyak. Si Mario po ito ng Antipolo. Oo nga, no? Kayo talaga kasi. Ewan ko ba? Sabi naman ni Cez ng Bulacan, makipag-communicate ka para malinaw ang mga bagay-bagay. Para kung sakali man, makamag-move on ka na ng maayos nang walang tanong sa iyong kaisipan, Pangga. At para rin sa bata, karapatan niya yun. Hindi man kayo magkatuluyan, at least ginawa mo ang part mo bilang ina. In fairness, may point ka dyan, girl. Dapat mo, wag mo nang hanapin kasi ayaw na niyang sa'yo. Kasi iniwan ka na nga niya, di ba? Kung ako sa'yo, tutukan mo na lang yung anak mo sa pagpapalaki. Kung sakali man, magtanong na siya in the future kung nasa ng papa niya, sabihin mo na lang na nalunod na si Milo, di ba? Si Mark po ito ng Valenzuela. Galing eh. Galing ng badeng. Si Katrina pala to ng Malabon City. Ang sabi naman niya, kung ako naman ang nasa kalagayan ni Mads, ibubuhos ko na lang lahat ng pagmamahal at atensyon ko sa aking anak at ipagdarasal ko na lang sa Diyos na gabayan kami ng magiging anak ko. Nanganak na siya, te. Aba, may anak na nga, di ba? Hello. Pero thank you, ha? Sabi naman itong isa, wala siyang pangalan. Gandang hapon, DJ Lindsay. Tanong ko lang po, kung sigurado ba siyang babae talaga yung Chris? Malay po natin, lalaki pala yon kasi sa pagpapakilala niya sa boyfriend niyang si Milo. Sabi niya, gwapo maputi. Malay po natin, di ba? O, kundi pala straight si Milo. Just saying. So, ganon. Dapat may twist. Oo, ang story natin. Grabe ka talaga eh. Pero salamat, ha. Ang sabi naman ni Boy Tokso nga, enjoyin mo na lang ang pag-aalaga mo sa anak mo at kalimutan mo na lang ang shota mo. Pabati naman po si Chief Ricardo Mojica. Hello! Sabi naman nito isa, mamaya pa tayo magbabasa pa ng ibang comments, Pangga, ha. Sabi nitong isa, si Mads. Mads, ipaalam mo na lang na may anak siya. Tapos, wala na. Ang sunod, itokhang na yan. Dali ka usap. Halika na, Pangga. Mag-send in ka na ng iyong mga comments sa ating text line at basahin po natin yan maya-maya ng konti. Para naman po alam yun, maliwanagan kahit paano ang kaisipan ng ating letter sender na si Mads. Si Mads po. Alright. 0977-7178-186. Kung ikaw po ay nasa Facebook, sa mga oras na ito, facebook.com/DJ Lindsay 1067, DJ LINDSAY 1067. Diba? Ang saya ng buhay. Kaya dapat, kung masaya ka man ngayon, wag mong sinusolo yan. Diba dapat? Dapat tumutulong tayo kung masaya tayo. Para masaya din ang buhay ng ibang tao. Diba? Ikaw naman. Share the good vibes, Pangga. Mark Carpio with the song Kite. Baby ko, oras muna natin. Sabihin kabluan. 3:39. Alas 3:39 na po nang nagmamagandang hapon. Siyempre naman, baby ko, ikaw pa rin pa'y nagiginig sa number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, oy, hello po sa mga nasa loob ng booth. Naku, may iba na namang may ibang katauhan na naman lumalabas sa akin. Hey, kamusta po kayo? Saan po sila galing? Subic? Malapit lang, isang sakay. Di ba? Gusto naman nating lahat yan. Hello po sa inyo. Welcome po sa aming kuweba, ha? Ayan po. At syempre na may Pangga. Kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo. Sarap!
Raj! Baby ko ako po si Lindsay. Nasa last stretch na po tayo. Nasa last campot na po tayo ng ating programa sa mga oras na ito. Pangga, ano nga ba ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Mads? Hindi sinuwerte sa love life si Mads, pero I believe naman sinuwerte siya dahil nagkaroon na siya ng baby, ng bonggang-bongga. Baby, parang ikaw, di ba? Baby kita. Landi ko sa part na yun. Di ba? Eto na nga ha, basa po tayo ng mga comments natin. Pero sa mga kakabukas pa lang ng radyo nila at medyo gusto makarelate po sa ating problema. Si Mads po kasi, meron po siyang jowa before, ha? Tapos nga po, ang nangyari po, nagmamahalo naman sila nung una until malaman po ni Mads na niloloko pala siya ng kanyang jowa na si Milo. Oo, may ibang ka-text, ganyan, at hindi natin alam. Baka naman hindi lang nag-iisa itong babaeng ka-text ni Milo. Malay mo, marami din pala, di ba? So yan po yung mga umikot po sa isip ni Mads. Kani-kanina lang. Kinuwento niya sa akin kasi. Tapos hanggang nung medyo nag-give up na po si Mads sa paghabol at alam mo yun, umaasa kasi siya na magbabago pa si Milo. Ayun na nga, nag-give up na siya. Talaga naman pong sinuko niya na ang lahat. Tumalikod na po siya sa kanilang relasyon. Tapos nalaman niya na siya pala ay nagdadalang tao. Buntis pala si Mads sa kanilang anak na si ni Milo. So ano bang gagawin mo ngayon po? 7 months na raw po ang kanilang anak. At ang pinoproblema niya, Pangga, paano daw kapag nagkaroon na ng muwang ang kanyang anak? Paano kapag nagtanong na kung meron, nasa na po ang kanyang tatay? Ganyan. Ano daw po ba ang sasabihin niya sa kanyang anak? Yun po ang ikinatatakot ni Mads dahil aminado po siya hanggang ngayon meron pa po siyang feelings para sa kanyang, alam mo yung dating boyfriend na si Milo nga pala. So ano ba ang gagawin niya? Alam niya kasi na may feelings pa siya, in love pa siya. So pag bumalik, baka kasi alam mo yun, let the love begin, di ba? Ang kembo. So ano nga daw ba ang gagawin ni Mads? Ano nga daw ba makakapagpabuti sa kanilang relasyon? At ano ba magiging mas mabuting epekto, mas mabuting step para sa kanilang dalawang mag-ina? Basa po tayong comments over 0977-7178-186. Ang sabi po ni Berna, as in Berna talaga, with a capital V. Para sa akin, mas maganda na lang na palakihin mo nang mag-isa yung anak mo. Magsikap ka para sa kinabukasan nyo at para ipaalam mo sa lalaking yon, wala naman siyang pakialam sa'yo at sa inyo, di ba? Dahil kung may paki daw po itong lalaking ito, siya yung kusang hahanap sa inyo. Kaya mas mabuti na lang na ibigay mo yung lahat ng attention mo para sa anak mo, di ba? Mahalin mo siya, higit pa sa pagmamahal mo sa lalaking yon. Be proud na you're a single mom. Di ba? Yun po sabi ni Verna. Sabi naman itong isa Pangga, Lindsay Panggap, ganyan talaga mga girl kapag nabobola, bigay agad. Kaya yan, baby agad. Grabe ka naman sa part na yon. Kaya ang masasabi ko kay Mads, ang baby mo na lang ang palakihin mo at biyaya yan ng Panginoon sa'yo. Si Eseng po ito. Hello naman sa'yo dyan, Eseng. Thank you so much. Ang sabi naman po nitong isa, DJ Lindsay, ang masasabi ko lang kay Mads, palakihin na lang niyang mabuti ang kanyang anak dahil yan ang consequence sa desisyon ng manahimik. Nayasin po ito of Munoz. Pwede rin naman. Kasi nga, di ba, hindi nagsasalita si Mads. So, hindi siguro alam ngayon ni Milo na sila po ay merong supling. Diba? Sabi naman ni Ronald Teope ng Commonwealth, Quezon City, dapat mo po ipaalam sa kanya na may anak kayo. Malay mo magbago siya at magbalik yung pagmamahal niya sa'yo pag nalaman niya na may anak kayo. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang dapat gawin. At least, Pangga, pinaalam mo sa kanya. Wala kang pagsisisihan in the days to come. Diba? God bless you, Pangga. God bless you too, baby. DJ, mapagpalang araw. Dapat malaman ni Milo at dapat handa na rin kung ano man ang magiging sagot kasi mali ang ginawa nyo. Dapat kasal muna, yun ang tama sa mata ng Diyos. So, diba? Choices have consequences. Assume responsibility. God bless you. Yes, Your Honor. I'm so sorry, Your Honor. Order in the court. Ganyan. Sabi naman ni Ara ng, Esteban man ng Mandaluyong. Ano pa itong mga text ninyo sa mga taga-suing production daw po. Hello naman sa inyo. Para kay ate, wag na siyang bumalik kay Milo. Hindi siya masarap. Ano to? Gugulo lang lalo. Masarap ka dyan. Gugulo lang lalo ang buhay mo at sa anak mo kung magtatanong kung sino pang tatay niya. Sabihin mo na nalunod na sa sabaw. Ang galing eh. May nalulunod pa sa sabaw? Grabe kayo Ang galing ng mga badeng. Ay, naku Pangga, yan po ang ilan sa mga comments na talaga naman pong tumatak sa aking pong puso, isip at kaluluwa Pangga. Pero alam
mo, kung si Lindsay po ang tatanungin ha. Uy nga pala, maraming salamat po sa mga nag-text over text line. Again, 0977-717-88186. Kung si Lindsay po Pangga ang tatanungin ha, kailangan ko munang basahin itong message galing sa Facebook. Para hindi naman sila magalit sa akin. Ang sabi po, hi, Ate Lindsay, nakikinig kami ng Lihim ng Liham. Mga kasamahan ko dito sa factory, mga seryoso makinig. Babati naman po yung mga sina Albert, Arnel at JR, Ate Michelle. Salamat po, Ate Lindsay. Nakikinig po kami dito sa Pandi, Bulacan. Galing po kay Alex Ferreras. Hello naman sa inyo. Ngayon, Pangga, kung si Lindsay lang po Pangga ang tatanungin ha. Girl Mads! Ako ba naman bakla ka? Di ba niloloko ka na nga nung una? Alam mo ako ang lalaki. Si Jimbo ba nandyan? Jimbo, halika dito. May tatanong ako sa'yo. Ano ba? Napakasuplado mo sa personal. Kasi ang lalaki, alam mo, kung mahal ka talaga ng lalaki, hindi mo na siya, naniniwala ako, para sa akin lang naman, personal na paniniwala. Naniniwala ako na ang lalaki, kahit, alam mo yun, paalisin mo yan sa buhay mo. Kung mahal ka niyan talaga, hindi mo na kailangan ipilit ang sarili mo sa kanilang mga puso. Alam mo mga lalaki, kung talagang mahal ka ng mga lalaki, gagawa sila ng paraan para lang, alam mo yun, mapalapit kayo sa kanya. Ganon. Pero kung ang lalaki, kusa nang tumalikod sa'yo dahil marami siyang kalokohan sa buhay, wala na ako nakikitang paraan pa, wala na ako nakikitang rason pa, Pangga, para magstay ka pa sa buhay ng lalaking tumalikod sa'yo ng personal, di ba? Hindi ka na hinabol nung nag-give up ka. Ano lang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, Pangga, wala na siyang say sa buhay mo at ayaw na niya sa'yo. Di ba? Napaka-simple lang na bagay niya. Ngayon, yung responsibilidad dun sa inyong anak, Pangga, hindi mo naman din pwede ipilit sa kanya yan kasi ilang buwan na ang nakakaraan, di ba? Kung ikaw ba ang lalaki, di ba? Papaniwalaan mo ba na sa kanya yon? Ilang buwan na nakaraan, di ba? May mga lalaki pa naman yun, sorry for the word, pero may mga ayoko sabihin, takot ako sa KBP. Takot ako ganyan. Gusto ko magsabi ng masamang salita, oo. Pero wag na lang. Pero may mga lalaki talaga na, alam mo yon, hindi sila responsible enough para akuin po kung ano talaga yung ginawa nila. Minsan alam na nila, nasa kanila yan, pero i-deny pa rin nila, Pangga. Only because they do not like responsibilities. Ganyan. Pero kasi alam mo, kung ako sa'yo, Mads, dapat sinabi mo pa noon pa di ba? Sinabi mo na nung unang nalaman mo na ikaw ay buntis. Kasi pwedeng i-deny yan, i-reject yan nitong si Milo. Ang pogi pa naman itong si Milo, di ba? Ramdam mo ba na affected ako? Ramdam niyo po ba yung na affected ako sa mga bagay-bagay na ganito? Hindi kasi ganito yan Pwede niya i-reject yan, pwede niya i-deny yan, pwede niya sabihin, ang tagal na ng panahon, hindi tayo nagkikita, so sasabihin mo, ako yung tatay niyan. Di ba? Pwede niya sabihin yun. So ngayon, Pangga, pwede mong pahagingan siya, hanapin mo siya, sabihin mo sa kanya na, oy, meron kang anak sa akin. Sinasabi ko lang naman to para sa'yo, para malaman mo, ganyan. Pero hindi ko sinasabi sa'yo to para suportahan mo ko. Kailangan mo lang malaman to. At sasabihin ko rin sa'yo na pagdating ng panahon, pag nagtanong yung anak natin, ikaw ang ituturo ko dahil ikaw ang asawa. Well, hindi kita asawa. Pero ikaw ang tatay nito. Ganyan. Buti mo naman pinipilit sa kanya di ba? Sasabihin mo lang na siya yung ama. Maniwala man siya o hindi, bahala siya, di ba? Alam mo naman kung sino talaga. Yun, di ba? Pero sa pagkatao ni Milo, feeling ko, i-reject niya yan, i-deny niya yan. Oo, si Milo, kwentang tao yan. Talaga affected ako at inis na inis ako, di ba? Uy, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagte-text pa rin sa atin sa mga oras na ito. Sabi nito isa, maging masaya ka na lang. Oo, na nakasama mo siya sa buhay mo. Naku, paano tayo magiging masaya pag ganyan, di ba? Anyways, again, Pangga, maraming salamat po sa pagduduk at pagantabay sa Lihim ng Liham at pagpasensyahan ko medyo tumakas ang dugo ko sa mga moments na yan. Alam mo naman ako, affected ako kapag may mga ganyang bagay tayo sa buhay. Maraming salamat din po sa kapartner ko sa pagpapakinis ng aking mukha. Siyempre naman, top O. Maraming salamat po. Siyempre naman, Pangga, nga pala baka po nasa social networking sites ko sa mga oras na ito. Add me up on Facebook, Twitter, and on Instagram. Pangga, twitter.com/Lindsay1067, LINDSAAAY1067. And that goes the same with Instagram, alright? Hanapin niyo lang po ako sa Facebook, DJ Lindsay1067, DJ LINDSAY1067. Hoy, wag na wag kang BBTO, baby boy, baby girl, dahil susunod na si Jimbo at si Sheena. At ako pa rin po nag-iisang sabay-sabay girlfriend mo sa radyo. Ako
ba si Lindsay? Lindsay Pangga. At tayo pa rin po ang number 1. 6.7 Energy FM. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Aha.